you Israelites, trust in the Lord. Sabi niya, He is their help and shield. Sabi niya, nung sinabi niya, sabi niya, the Lord is their help and shield. Sabi niya, hindi mo lang siya basta-basta katuwang o katulong, kapartner ang Diyos, shield mo siya. Diba? Kaya from the Greek word helper, yung iser, ito rin to mismo. Yung help and shield dito is from the Hebrew word iser, helper. Kaya sabi niya, all you Israelites, trust in the Lord. Those who trust in the Lord, there is assurance that you have a helper in the presence of God. Kaya sabi po niya, in verse 10, sabi niya, house of Aaron, sabi niya. Sabi ko, house of Nida, house of Tita Migs, house of Che, house of Tita May. Sabi niya, trust in the Lord. He is their help and shield. Sabi niya, ina-assure ng Diyos na pag nakita mo yung kabutihan ng Diyos, His help or yung hands of help niya, andyan. One thing is assurance na hinihingi ng Diyos at one thing yung requirements ng Diyos sa atin. Trust in the Lord. Amen. Kaya nga sabi niya, it is not good for a man to be alone. Ayaw ng Diyos na malungkot ka. Ayaw ng Diyos na isipin mo yung kalungkutan mo, kundi nais ng Diyos ihain sa'yo yung tulong na nararapat sa'yo. Kaya kung tila baga nararanasan mo tila wala ka ng tulong, wala nang umaakot sa'yo, mali ka kapatid. Kasi sabi niya, all you Israelites, trust in the Lord. Ang kailangan mo lang magtiwala sa Diyos. And then sabi niya, He is their help and shield. Hindi ka lang tutulungan, protektahan ka. From the word shield, yung proteksyon ng Diyos, tila baga ito yung illustration na isang inahin. Inahing manok. Paano ginagawa niya sa kanyang mga sisig? Pinoprotektahan niya. Bakit niya pinoprotektahan pagdating ng gabi? Kasi maraming penetrators. Ano yung penetrator sa manok, sa mga sisig? Andyan yung daga. Di ba? Ahas. Ganun din. Yung shield ng Diyos to protect us from any evil works. Amen? Ngayon, sabi natin, the Lord's plan is to become better tayo, maging better tayo, not bitter. O? Ayaw ng Diyos, maging punong-puno ka ng kapalitan. Nais ng Diyos, maging masaya ka. Amen? Two are better than one. Because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Also, if the two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. Sabi niya, two are better than one, sabi niya, because they have a good return for their labor. Sabi niya, pinapakita ng Diyos dito na yung tekstong ito na ang tayo, kailangan din natin ng iba. Amen? Kaya nga sabi niya, it's not good for a man to be alone. Kasi kailangan natin ng ibang tao. Tingnan niyo yung mga katabi niyo. Kailangan mo sila. Amen. Sige, kalabitin nila. Kailangan kita. Kailangan kita. Kailangan kita. Sabi ni Brother Eugene yun. Two are better than one. Sabi niya, pinapakita ng Diyos dito sa ilustrasyon na ito na ang tao, kailangan natin ng iba kasi minsan hindi mo kayang mag-isa. Amen? Minsan mas marami tayong matatapos pag marami tayo kaysa isa. Kaya nga sabi nga po nila, magwalis ka kaya ng isang tingting lang, ay kaya mawawalis mo. Pero pag pinagbuklod-buklod mo yung tingting na yan, paghabot mo ganyan, ang dami mo makukuha. Diba?
Nangangahulugan lamang na ang mga ilustrasyon na yan ay hindi tayo talaga pwedeng mamuhay mag-isa at kailangan natin yung iba. Amen? Amen. Sabi po niya, two are better than one. And then sabi po niya, also, if the two lie down together, they will keep warm. Lay down together. Hindi niya paiinitin lang yung gabi mo, kundi paiinitin niya yung nalalamig mo ng pananampalataya. Amen. Di sabihin mo, kalapitin mo sa tabi mo, mag-init ka sa pananampalataya. Diba? Baga uminit ulo niyan, sikuhin ka pa. Diba? Diba po? O mag-init ka. Kaya lang tayo sa sitwasyon ngayon. Mamaya mo na siya kalabitin. So, sabi ng Diyos, two are better than one. Kailangan natin talaga yung companionship. Kailangan natin yung friendship. Kailangan natin yung churchmate. Hello? Amen. It's not good for a man to be alone. Pwede kang tumandang mag-isa, pero hindi ka magiging masaya. Why? Ha? Sabi ng next slide, sabi po niya, God created human beings for relationship. Sangayon ba kayo? Parang yung iba, hindi sangayon. Hindi mo lang nakita, kapatid. Antayin mo lang, huwag kang magmadali. Di ba? God created human beings for relationship. It is impossible to have relationship alone. Paano mo masasabing may relasyon ka kung mag-isa ka lang? Di ba? Kaya yung relationship, kaya nga two are better than one, sabi niya, and that it is not good for a man. Kasi yung mag-isa lang, hindi mo matatawag na relationship. Why? Sa relationship, ganang natin pag-usapan yung love na yan, di ba? Pag-usapan natin friendship, di ba? Partnership, Friendship. followership. Partnership. Ano pang ship yan? Battleship. Kasi may battleship. Di ba? Di ba? Sabi niya, with the relationship, sabi po niya, we could experience the joy, the love of other person. Amen. Paano mo masasabing natutunan mo ang pag-ibig ng Diyos kung wala ka rin pagpapakitaan ng pagmamahal? Amen? Gawin mo sa Diyos, gawin mo sa tao. Dahil alam ng Diyos yung puso mo ang kailangan natin ipakita sa buhay natin. Amen? Kaya tingnan nyo, review tayo sa mga ginagawa natin, Kaya ang tanong, ginagawa pa natin sa tao to o sa kaaway natin ginagawa ito? Tama? Kaya sabi po niya, mayroon tayong 3 rason, 3 reasons bakit kailangan nating lumakad, mamuhay kasama ang ibang tao at ang Diyos. Di ba po? Sabi po niya, 2 are better than 1. Sabi po niya, kaya may 3 rason. Sabi po niya, reason number 1. Sabi ng next slide, sabi po niya, it is for our safety. Seatbelt. Huwag sa leeg, ha? Kasi pag sa leeg nilagay yan, big T yun. Di ba po? It is for our safety. Ibig sabihin, yung pamumuhay, pakikipagrelasyon sa kaibigan, kapwa mo, asawa, kapatid, lahat yan, it is for our safety. Makakabuti sa iyo at sa akin. Di ba po? Makakabuti sa iyo at sa akin. Sabi po ng Ecclesiastes 4 verse 10, sabi, if either of them falls down, sabi niya, one can help the other up. Sabi niya, kung nadapa man yung isa, mayroon pang magtatayo sa kanya. Kung hindi mo kinaya na yung problema mo, mayroon pang tatabig sa iyo. Kung wala ka ng kausap, mayroong kakausap sa iyo. Amen? Kaya ganun kahalaga. It is for our safety. Bakit safety? Paano ka magiging safe nga doon sa kapwa mo? Hindi mo lang, pastor, yung kasama ko. Hindi ako safe. Mamamatay ako doon. Sa konsumisyon, sa galit. Di ba? Naku, hindi. Teka muna kapatid, hindi mo nauunawa, ha?
Hindi yung circumstansya mo. Pero yung ino-offer ng Diyos, it is for our safety. Di ba po? Nang sinabi natin, it is for our safety kasi yung ibang tao makakatulong sa'yo, makakabuti sila sa'yo kasi why? Yung mga taong yan, sila yung magsasabi kung namamali ka na. Yung mga totoong kaibigan, sabi nga nila, malalaman mo yung totoong kaibigan pag inilalayo ka niya sa masama. Tama? Kasi yung mga ibang kaibigan, kaya pag mayroong kang katuwang, ipag-pray mo mabuti yan. Kasi it is for your safety. Safety niya, safety mo. Bakit? O, sige, pag nagpasaway siya, atakihin ka. Hindi ganun ba yun? Hindi. Diba? Mayroong mga nangyayaring ganun, pero nais ng Diyos, makita natin na yung kasama natin sa buhay, yung mga nasa palibot natin, makakabuti sa atin. Why? Tinuturuan tayo ng Diyos na tumingin sa kapwa natin, hindi doon sa mali nila, kundi doon sa benepisyong dinisenyo ng Diyos. That God said, it is not good for a man to be alone. Church family are your safety nets. Yun po yung totoo. Our church family is our safety nets. Pag sinabi natin safety nets, usually ginagamit po ito sa construction, ano po. Pag may tinatayo, naglalagay po sila ng net. It is for the safety. Safety nets ng bawat isa. Kapartner, katuwang, katropa, kapalakasan ng loob, partner sa prayer time, lahat. Kachismisan, sige na. Isama na rin natin. Diba po? Hindi, pinag-chismisan si Kristo. Sa ibang church yung buhay ng iba pinag-uusapan, ano? Sabi nga, church family are your safety nets. And then, dahil yung church family natin is yung ating safety net, sabi po niya, be a genuine member of the body. Kasi pag nandito tayo, be a genuine member. Maging tunay tayong kabahagi. Na pag sinabi natin tunay na kabahagi, na pag sumakit yung kalingkingan ng iba, dapat ramdam mo rin. Di ba? Kaya maging ano tayo. Ngayon, kung mayroong nasasaktan sa atin, bahagi o katungkulan o gampanin ng bawat isa sa atin na abutin. Tapik lang. Tapik lang. Unless, kung kaya nang paluin nyo. Paluin nyo ng pagmamahal. Amen. Diba? Diba po? Kumilos tayo na bilang isang bahagi at hindi bilang isang parasite. Ano ba sa Tagalog yung parasite? Hindi. Pag sinabi natin parasite, marami po kasi illustration yan. Ano? Ang description niya kadalasan is yung mga, halimbawa sa aso, yung garapata, kuto, ano pa? Basta yung sumisip-sip. Maninipsip. Maninipsip. Naku, baka may pangil na katabi ko, ingat kayo. Di ba? Di ba? Oh, so, kumilos tayo bilang isang bahagi. Ano po? Bilang isang bahagi. Kasi, hindi rin natin maiwasan na mayroong minsan parasite. Di ba po? Pero bawat miyembro, gampanin natin na kung mayroong mang parasite, gawin nating bahagi. True discipleship, true prayer, yung pakikisa dyan sa mga, yung pakikisalamuhan natin, mababago natin sila. Part of the body suffers, all the parts suffer with it. Sabi niya, diba? Pag ang isang bahagi nasaktan, mararamdaman din ng ibang bahagi. Diba po? So, kaya, tayo rin mga miyembro narito, mga kapatid, matutuloy tayong makiramdam. Only for our safety, sabi ng next slide, sabi po niya, it is for our support. Yung others na yan, yung church member na yan, they are our support group. They are our stretch group. They are our small group. Ano bang group na tinatawag yan? Tingnan niyo yung kamay. Hinawakan nila kasi mananampal yung isa dyan. Hindi. Pagpapakita na yung support group na yan, yung church na yan, pinapalakas nila yung isa. Na yung hindi kaya buhatin ng isa, nagsama sila, kaya nila. Amen? Kaya mahalagang bagay yan, mahalagang ilustrasyon yan, na yung pamilya natin is our support group.
ipinapakita ng Diyos na ang lahat ay may kaparaanan at may daan pa. And then, ang sinabi ng Diyos, that I am the truth. Sabi pa niya uli, I am the way, the truth. Sabi niya, kasi maaari yung paningin mo, akala mo tama. Ang sabi niya, I am the way, the truth. The ultimate truth is in Christ. I am the way, the truth, and life. Sabi niya, kasi pag nakita mo yung tamang daan, yung way, yung kaparaanan ng Diyos, nakita mo rin yung katotohanan mula sa Diyos, and then sure siya, mayroong kang abundant life. Amen? Kaya tingnan natin mabuti yung mga plano natin. Meron tayong support group, kaya pag mayroon tayong panahon o mayroon tayong pagkakataon, we need help, lapit sa support group natin. Nandyan ang church family. Nandyan yung kapatiran. Sabihin mo lang. Amen? We rejoice with those who rejoice. Dahil yung ating kapamilya, yung ating church family is our support group, kaya dapat din tayong matutong rejoice with those who rejoice. Makigalak tayo doon sa mga nagagalak. And then, mourn with those who mourn. Diba? Makidalang hati rin tayo. Dapat marunong tayong makibagay at makisama. Amen? Kaya pag nalulungkot sila, lapit din, tulong lang. Diba? Napakalaga talaga yung presensya mo. Kaya nga sabi nga nung iba, pag may birthday, sabi po nung, ay hindi, nahihiya ako, pupunta, wala akong regalo. No. Mas, ano yung sabi nila, mas mabuti, mas maganda yung presence mo kaysa material na bagay. Diba? With those who mourn. Bakit? Bakit po niya dinagdag yung mourn with those who mourn? Minsan po, napakadali sa atin makisaya. Pero napakahirap sa atin makisimpatiya doon sa kalungkutan. Diba? Verse 11, and then sabi po niya, therefore, encourage one another and build each other. Being a support group, being the member of the church, dapat ito yung trabaho natin, encourage one another. Diba po? Encourage one another kasi